Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan makabayan, akala mga paninira, matuto yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga press kong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat magabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start magkabayan, syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 83 na mga comments. Nandiyan rin po si Joliet Sunakawa. Meron siyang 59 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 33 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 27 na mga comments. At syempre, nandiyan rin po si Joliet Pentor. Meron siyang 14 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Cosmo Defender, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin bakabayan ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Treneng Lozano, Johanna Javier, Shen Sul, Marilyn Digma. Nandyan rin po si Gemma Ramirez, Maria Campo, Guillermo Cortez. I-shoutout natin si Beth Hariolning, Jean Mirafentes, MST. Nandyan rin po si Emmy Mapalad, Walter Romano, Samway Vlog, Evelyn Prudente. Hi to Merna Fernandez, Rosenda Aunso, and hi to Noel Narcida. At syempre, shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang happy birthday si Ate Luleth. Greetings card from Joliet Sunakawa. And also, belated happy birthday kay Chito Cabada. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today's Wednesday mga kabayan, napakaaga po at marami pa rin pong kumakalat na mga fake news. Ito syempre po galing po sa mga DDS mga kabayan kasi nga sila po ay napaka-desperado talaga na sisiraan si PBM at sila po ay nanawagan na pinaparesign na itong si PBM. At dahil po dito mga kabayan, before tayo pupunta doon sa mga mainit na mga issue, dito muna tayo po sa i-forward sa atin po na isa po sa ating mga viewer na kung saan ito daw ay kumakalat sa kanilang lugar, kumakalat rin po ito sa kanilang GC makabayan. Ano Sir Ivan? Meron siyang forward sa akin. Actually, ang context dito, ang language po na ginamit ng makabayan Bisaya. So Bisaya siya. So ate pong i-translate makabayan into Tagalog para po maintindihan sa lahat. Pero alam niyo makabayan, itong kumalat na to, na text na to, ito'y luma na.
If I'm not mistaken, ito po ay luma. Malamang sa malamang, ito'y kanilang binuhay mga kababayan para dumagdag sila sa apoy sa isinagawa pong panglilito nitong mga DDS mga kababayan. So dagdag sila sa kaguluhan. Pero ang issue na to, itong fake news na to, ito ay luma. Anong tungkol si Ivan? Tungkol po sa impeachment case ni Sara Duterte. So according dito sa sa text mga kababayan na kanyang gin-screenshot, pinoward sa atin, sabi dito, good morning sa tanan. Sabi niya, good morning po daw sa lahat mga kababayan. Pahibalo, na ay nagsoroy-soroy nga mga tao sa atong palibot. Sabi niya, meron dang namasyal mga kababayan, meron dang mga taong namasyal sa kanilang lugar, unya matimingan mo, hatagan mo o coupon nga 5,000 da mga kababayan. At kapag kayo daw ay matimingan or mandaan na mga kababayan, bibigyan kayo ng coupon na 5,000 pesos. Yung 5,000 pesos na makabayan para daw yun sa bigas and also grocery, and then papipirmahon da kayo or merong ibigay sa inyo na papirmahan makabayan or ipapa-signature. Ito daw, wag niyo daw i-receive makabayan. Wag niyo daw i-receive. Kasi ito daw ay isang tactics ng kalaban para daw malito makabayan. So sabi dito, para daw ito sa impeachment ni Sara Duterte. Para daw ito sa impeachment ni Sara Duterte. Sabi niya, please daw paki-forward sa karamihan or sa GC ninyo para malaman daw ng kanilang mga friends makabayan. So yun po. Ulitin po natin. Meron daw namasyal ng mga tao nagpalibot-libot, napalibot-libot doon sa kanilang lugar makabayan, and also meron silang ibibigay sa mga tao kung sino mang yung kanila pong madaanan. Bibigyan lang ng coupon with 5,000 pesos. So yung coupon na yun para daw sa bigas and also para daw sa grocery makabayan. In return, sa coupon na yun, meron sa inyong papipirmahan para daw ma-impeach itong si Sara Duterte. Di ba luma makabayan? Nakakatawa talaga eh. Kasi according po sa ating viewer, bago na ito makabayan, bagong ipinakalat. Abay nung itong napakalat ito makabayan, itong gumawa po ng fake news ito, bobo talaga eh. Ang tanga makabayan, ang tanga talaga eh. Di ba kung ito man ay para sa impeachment case si Sara Duterte at para daw ma-impeach si Sara Duterte, matagal na hong na-impeach si Sara sa Kamara. Kasi ang bula na ho ngayon, nandun na po sa Senado. Diba? Gets ba natin makahabayan? Diba? Tanga talaga eh. Ito mga DDS na pagkatanga makahabayan, basta lang po sila manggugulo ngayon, basta lang po sila mabukal po ng fake news, kahit anong gawin na lang po, nag-recycle sila ng issue makahabayan. Nakakatawa talaga eh. So ngayon, forward tayo. Di ba kahapon na pag-usapan natin po yung mga fake news, yung fake quote cards sa makabayan? Like for example, di ba yung mga artista, yung sikat po o yung mga leader po na ibang bansa, yung iba po na mga kilala po na attorney daw makabayan sa mga artista na merong si Pachang sinabi dito sa pagkakaresto kay Digo makabayan sa ICC. Di ba napakita natin kahapon? Included ng makabayan na pag-usapan natin ito pong si Attorney Ellen Woods daw. Diba? Alam mo natin si Attorney Ellen Woods, siya po ay fictional character sa movie na Legally Blonde makabayan. So dahil na-debunk natin sila makabayan, abay nakaabot pala to doon kay Joy. Nakaabot pala to sa mga DDS makabayan na sila po ay napahiya, sila po ay dinibang natin makabayan. So ngayon, napahiya sila. Ang ginawa nila makabayan, gumawa sila ng damage control. So ngayon, meron mong post itong si Joy the Viber. Sabi niya doon, paalala po sa lahat, kanina to. Sabi niya, paalala po sa lahat ng Duterte supporters. Madami po tayo sa social media, kaya daw ingat makabayan. Sabi niya, madami tayo sa social media, kaya natin magbabiral ng content kahit pa kinokontrol ng mga platforms and reach ng Duterte-aligned vloggers. Sabi niya dito, habang dumadaan ang mga araw, palakas ng palakas ang ating pagkakaisa daw. At dahil dyan, sisirain nila ang support base ng PRRD sa pamamagitan ng pagtanim ng fake news na makabayan. Huwag po magpapadala sa mga quote cards na nagpapahayag ng suporta kay PRRD na nalilito lamang sila at gusto sirain ang kredibilidad ng mga supporters ni PRRD makabayan. Di ba nakakatawa talaga eh? Well, I think hindi po si Joy yung gumawa po ng mga fake news cards makabayan. Kanila pong kasama mga DDS supporter.
'Di ba? Ang gumawa niyan, yung gusto maging content creator mga kabayan. Yung kanilang supporter na gusto maging vlogger, gusto maging content creator, at saka sumakay po sa issue to kay Digong kasi nga nakikita nila na malakas itong si Digong, mukhang merong engagement sila na makikita, at saka makikita sila ng malaki pong pera mga kabayan. So yun po, halos na po lahat na mga DDS supporter sumusuporta ngayon sa mga Duterte gusto maging content creator mga kabayan. Kasi nga nakikita ko lagi itong si Joy, itong si Sas Orgando Sasot na sila po ngayon ay nag-reflex ng kanilang engagement kung ilan na po ang kanilang views. Nakita ko nga doon kay Sas Orgando Sasot. I think kahapon yata yon na meron siyang ipinost mga kabayan na umabot na daw ng ilang milyones, 14 million ba yon? 14 or almost 20 na views mga kabayan, ipinakita niya sa kanyang mga followers. So syempre, kung sino mang makita ng mga kabayan, maiinggan nyo talaga. Tingnan nyo ilang views yung mga kabayan, tas ginflex niya, ipinagyayabang niya mga kabayan. So syempre, yung kanyang mga followers, mainggan nyo ho yan. Abay, tingnan nyo ang laki ng views kasi nga Duterte. So sila ngayon ay gagawa po ng mga fake news, sumasakay doon sa mga ipinapalaganap po na fake news ni Hitad, na mga Duterte supporters, na mga vlogger na yon. Kahit fake news at alam nila na fake news, wala silang pakialam. Kasi ang kanilang iniisip mga kabayan kung paano magkakapera. At ginagamit nila itong si Digong mga kabayan. 'Di ba? Ganyan kasi ang nangyayari kaya marami pong fake news mga kabayan. Kahit na fake news, walang pakialam kasi pag-aakala nila nandun yung pera mga kabayan, 'di ba? So, ito ang kanilang ginawa. Ang ginawa nila is damage control mga kabayan kasi gusto na palalabasin dito yung mga Marcos supporter, yung mga Marcos vlogger ang gumawa ng fake news. 'Di ba? Yan po ay very impossible. Very impossible ho yan, Joy. Wala ho yan sa Marcos admin, wala ho yan sa mga BBM vlogger, sa mga Marcos supporter, loyalista na gumagawa ng ganyan. Hindi ho yan gawain ho sa side namin, Joey. Diba? Lagi kayang sinasabi mga kabayan na ang magpapahamak dito sa mga DDS, kay Digong, kay Sara, sa mga Duterte, diba yung mga DDS supporter rin po. Kasi karamihan po sa mga DDS supporter, mga tanga naman kasi. Diba? Sumasakay kasi sa mga issue mga kabayan kahit hindi nila naintindihan. Like for example, pupunta tayo doon sa ICC mga kabayan. Ano nangyari sa Ivan? Diba nag-react na po yung ICC judge na yung blonde makabayan, yung si, nakalimutan ng name yung si Motok, si Luella yata siya, Alwela Motok, yung blonde po na ICC judge makabayan. Diba siya po yung tinira doon, tinira talaga at saka siya po yung hinaharas ng mga DDS supporter makabayan. Diba nagreklamo na po, the other day, meron siyang post makabayan doon sa kanyang mismong Facebook account. Ang problema dito ng mga DDS na mga gonggong, inatake nila yung mismong Facebook account ng ICC Judge Makabayan. At syempre, ang pangit po ng mga sinasabi po ng mga DDS at saka syempre yan po yung maintindihan po ng ICC Judge. Maintindihan ho yan. So kahit naintindihan po ng ICC Judge ang kanilang frustration po ng mga DDS, pero ang papangit naman kasi ang mga sinasabi. Like for example, dito po sa sinabi po ng isang gonggong makabayan na tinawag mismo po nitong tao na to, itong si Rica Rica Dihacto Saldo, sabi niya, yung ICC Judge na parang bida lagi sa PORN na movie makabayan, alam mo natin yung PORN, di ba? Yung dugdugan po na movie makabayan. Yung alam na po natin yan. PORN na movie, yun daw bida lagi na makabayan. At saka yung madalas daw alam mo natin yan, ang pangit yan yung pinapatalikod makabayan. Di ba? Siyempre, nakaabot ho yan doon po sa ICC Judge makabayan. Kaya nga, nag-post siya mismo doon sa kanyang Facebook account. Ngayon, meron ho yang effect makabayan or bad effect dito kay Digong. Ang ginagawa ngayon ng mga DDS na pangharas doon sa ICC Judge, meron ho yang bad effect doon mismo directly kay Digong makabayan. Diba? So, ipapakita ko muna sa inyo ang sinabi po ito tungkol dito sa sinabi po na isang ICC lawyer or siya po international po na ICC lawyer makabayan at saka kung ano ba ang epekto dito sa ginagawa po ng mga DDS. For more details, let's watch this.
Posibleng makaapekto ang online harassment ng Duterte supporters sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya. Tina-target na rin kasi ng online attack maging ang mga judge ng ICC. Kaliwat kanan ang protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging sa online, hindi nakaligtas ang mga judge ng International Criminal Court. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, posibleng makaapekto ito sa mosyon ni dating Pangulong Duterte na siyang makapagpiyansa. Yung bail na nangyayari sa atin, papasok yan dun sa may tinatawag na application for interim release dun sa may ICC, no? Para makakuha ka nito, kailangan mo ng extreme and urgent necessity. Malabo ngayon, lalo ng sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte to the point na talagang hinaharas pa online yung mga ICC judges and officers natin, no? Dahil ngayon napapakita na talagang flight risk and napapakita rin na sobrang powerful pa rin politically ang kampo ni President Duterte and magsasabi talaga magiging proof yan na talagang hindi siya babalik. No, kung pwede siyang magtago. Dahil na rin sa mga naging pag-amin ng dating Pangulo, nakikita rin ni Attorney Butuyan na may hihirapan ang magiging abogado ni Duterte sa oras na magsimula na ang paglilitis. Ito ay matapos mapabalita na kukunin ng kampo ng dating Pangulo bilang abogado nito ang batikang international lawyer na si Nicholas Kaufman. Kahit na sinong magaling na abogado ang kukunin mo sa ganitong kaso, kung ang numero unang testigo ng prosecution ay yung akusado mismo dahil sa dami ng kanyang mga sinabi that really incriminate himself, talagang wala effect pa rin. So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself, naku, ewan ko kung anong klaseng tumbling ang gagawin ng magiging abogado niya. Maaari pa ring umapela ang dating Pangulo para questionin ang jurisdiksyon sa kanya ng ICC bago magsimula ang confirmation of charges laban sa kanya sa Setyembre. Pwedeng siya mag-high ng mga challenge, no? Challenge on the validity of the warrant, challenge on the implementation of the warrant of arrest, tapos challenge on the jurisdiction of the ICC. May paalala naman si Attorney Butuyan sa mga taga-suporta ng Pangulo. Itabi nila yung mga emotion nila, yung prejudices nila, yung sentimiento nila, and tignan talaga ng kasinsinan yung mga nangyari, no, noong panahon ni Pangulong Duterte. Dapat talaga matuloy yung proseso at madinig, magkaroon ng hustisya para sa ating mga kababayan na nabiktima ng drug war. Ito kasi mga didis makahabay, no, tanga talaga eh. Ginaya kasi nila yung ICC sa Pilipinas na okay lang, babatikusin mo yung tao, hinaharas mo yung tao, inaalipusta mo yung tao, kahit merong posisyon makahabayan sa gobyerno natin, di ba, dito sa Pilipinas okay lang. Pero ibahin nyo yung ICC, iba doon. Lalong na inatake mo yung ICC judge makahabayan, di ba? Bad move yan ng mga DDS. Hey! Mas lalong mabubulok itong si Digong makahabayan, di ba? Pinaalalahanan ng usla ng mga ICC expert makahabayan, yung international law expert. Pinaalalahanan po. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa makahabayan, di ba? Gunggong talaga eh. Hindi sila nakikinig po sa mga advices. Well, it's up to you. It's up to you, DDS. Well, nasa sa inyo na ho yan. Okay? So, dito na po makahabayan, sa sinabi po ng mga DDS na 'di ba nagtanong sila, 'di ba meron silang ipinakalat po na makabayan na isang piki na document galing po sa Korte Suprema makabayan na kung saan na-receive daw ng Korte Suprema ang kanilang ginawa na 16 million signed petition para daw pababain po o paparesignin po ang ating presidente makabayan. 'Di ba kumalat ho 'yan? Kumalat po, grabe talaga eh. At saka, siyempre, yan po inibisagan na po ngayon ng Supreme Court makabayan. At talagang papanagutin nila yung gumawa po ng peaking document na yan at saka kung sino man ang nag-repost ng mga ng peaking document na yan makabayan, papanagutin rin po ng Korte Suprema. Dito na po sa ipinost po ni Chus Libungan, sabi dito, tingnan, soft copy ng petisyon na may 16 million pirma na nanawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Isinumite na sa Korte Suprema para sa deliberasyon at ito daw ay na-receive na makabayan, na-receive daw ng Korte Suprema.
Nung una ko yung nakita mga kabayan, sabi ko, fake ito, imposible. Kasi nga, nakalagay po sa date, March 16 mga kabayan. Di ba, if I'm not mistaken, ang 16, yan po ay Sunday. So, 15 ba daw makabayan? 15 daw in the morning, I think 10 o'clock yata in the morning, nagbigay na daw sila ng letter na ganito makabayan. Ibinigay ang petisyon na ginawa nila doon sa Korte Suprema. At ito daw ay na-receive pagkahapon makabayan, afternoon. So, talagang nakakaduda. Bakit? Makakapag-release ba kaagad ang Supreme Court ng desisyon makabayan ng ganyan? Tas Sunday na Sunday. If I'm not mistaken, ang kanilang pong session in bank mga kabayan, that is every Tuesday. According po doon sa nakita ko sa comment sa ating viewer na meron pong alam tungkol sa Korte Suprema mga kabayan. Sabi niya na ano daw yung session in bank session nila is every Tuesday daw yan. So talagang imposible na nakapag-release po kaagad po ng desisyon yung korte, katulad dito mga kabayan. So talagang totoo. Kasi nga lumabas po yung balita mga kabayan na nakita ko kahapon na panalugitin ng korte kung sino yung gumawa ng peking dokumento nito. For more details, let's watch this. Samantala, aaksyonan ng Korte Suprema ang disinformation na ipinakalat umano ng ilang Facebook accounts na may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na tinukoy ng Supreme Court ang mga Facebook accounts na nasa ilalim ng pangalan na Chus Libungan at Bernard Flores Maicon na nagsasabing nakatanggap di umano ang kataas-taasang hukuman ng petisyon na may milyon-milyong lagda laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Giit ng Korte Suprema, mariin nilang itinatanggi ang authenticity ng naturang dokumento at walang ini-issue na pahayag mula sa tagapagsalita ng Supreme Court hinggil dito. Dagdag pa ng SC, hindi totoong nag-convene ang Supreme Court en banc kahapon para sa naturang petisyon at wala din silang natatanggap na petisyon kaugnay nito. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng SC ang naturang insidente at papanagutin ang mga nasa likod nito. O di ba ang tatanga mga kabayan? Katulad talaga sa kalampuon, at sa katulad po doon sa kanilang abogado or sa abogado po ni Digong Makabayan. Di ba? Sabi pa nga nung una, nang nag-release daw, sabi ng abogado po ni Digong na nag-release daw ng TRO yung Supreme Court Makabayan para daw pipigilan yung paglipad ni Digong papunta doon sa Dahaig. Diba? Siya yung unang napakalat ng fake news, pero siya po dinibang po ng Korte Suprema mga kabayan, hindi yan totoo. Diba nakakatawa talaga nakakahiya no sa hanay ng mga abogado, kasi nga madadamay po yung ibang mga abogado mga kabayan na mga matitino. Diba? Gunggong talaga no? Dahil po sa kalang frustration, kahit ano na lang gagawin mga kabayan. So ngayon, tinanong po si Secretary Boyeng Remulla kung meron bang makaya ba daw ng gobyerno natin na pauwiin itong si Digong sa Pilipinas mga kabayan. Ano ang kanyang sagot? Wala na. Done deal na po DDS. Iyakan lahat ang mga DDS mga kabayan. For more details, let's watch this. Pero sir, kakayanin ba na ibalik pa si ating Wala na yun. Pangulong Duterte? Tapos na yun. Tapos na yun. So, hindi. It's a done deal already. So, It's there already. regardless, sir, dun sa decision May hearings na yun doon lalabas. Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So, we rely on that. So, sir, kahit na maglabas ng decision ang SC dun sa mga petitions na denied. Now, that's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap na ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Ando na siya. Tsaka sabi niya naman, haharapin niya yung charges. So I think that he has repeated that to all of us. Lahat tayong Pilipino, narinig natin na sinabi sa atin ng dating Pangulong Duterte na haharapin niya ang kahit na anong paratang sa kanya, kahit sa ICC. Kaya yun na yun, ando na siya. O ano na, iyakan mga DDS. Diba? Wala na, finish na. Kasi nga siyempre ang next po na pre-trial hearing doon kay Digong sa ICC mga kabayan, di ba? September 26 ba yun o September 23 ba yun? So ditso na ho yun. Hindi na pwede po pauwiin itong si Digong mga kabayan. Delikado Baka kasi siya po itatago po ng mga didis mga kabayan. So magkakagulo na naman po at mahirapan naman po yung gobyerno na siya po ay hahanapin mga kabayan. Di ba? Kasi magkaroon dito ng Kibuloy 2.0, di ba? Magkakagulo ho yan. So hindi na po siya dapat po pa-uuwiin mga kabayan. So ngayon,
Meron kasi mga napapalakas sa kanilang sarili, di ba ang daming kumalat na fake news mga kababayan na nakauwi na daw. Nakauwi na daw itong si Digong mga kababayan, nakakatawa talaga eh. For example, ito po actually ito yung video. So, screenshots ko lang yan mga kababayan. Sabi dito, "This is one day ago." Sabi dito, "Salamat Lord, cause He is safe." Update kay Tatay Digong, nakauwi na siya kagabi dito sa Davao na mga kababayan. Ang saya niya at ang saya ng mga tao, thanks God. Pero yung video na yung mga kababayan, yan po ay during sa rally doon sa Mandawi or sa Cebu City mga kababayan. Nakakatawa talaga eh kasi tinignan ko yung video pero in-splice la. Pero kitang-kita ko sa una lang video during po sa rally mga kababayan. Pero pinutol nila, gonggong talaga eh. Sabi lang nandun daw si Digong sa Davao City at meron pang napakalat niyan. Actually, marami pero select lang po nito mga kababayan. Ito talaga napakatanga. Parang nakagamit mga kababayan. Parang sobraan yata eh. Or siguro, baka nag-breakdown siya. Or baka siguro dahil po sa kanyang stress, dahil po sa kanyang anxiety, palagi siyang umiiyak siguro. Or gusto lang pong utuin ang kanyang viewers mga kababayan. Ito ang kanyang ginawa. Yes! Reject talaga! Thank you, Lord! Thank you, God! Na-reject talaga ang kaso ni tatay. Thank you, God. Ngayon ko pa nakita. Actually, guys, I'm going to the gym now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Na-reject ang kaso. Yes! Tatay Duterte, I love you. Uwi ka na tayo, please. Thank you, ICC. Thank you so much. Na-reject. Yes! I love you, Tatay Duterte. Ingat, Tatay. O, di ba? Ang tatanga mga kababayan. Anong na-reject? Na-reject yung kanyang kaso na hindi pa nag-start yung hearing mga kababayan. Hindi pa nag-start yung pre-trial. Di ba? Gunggong talaga eh. Kung kanyang ibig sabihin, yung final po na kaso ni Trillanes mga kababayan, kung na-reject man yun, dapat noon pa. Nung after po, final, yung kaso doon sa ICC mga kababayan or sa korte natin dyan sa Pilipinas. Dapat noon pa ho yan. Diba? Ngayon nandun na si Digong sa ICC, nandun po si Digong sa The Hague mga kababayan. Paano ma-reject ang kanyang kaso? Gonggong talaga eh, diba? Diba sabi ko sa inyo, yung kanila po mga content creator ngayon na magunggong, sila rin po dito yung mapapahamak po sa kanilang poon mga kababayan. At kapag sasabihin ng mga DDS na nandito na pwede naman siguro daw i-consider dahil po siya ay may edad na po mga kababayan. Diba lagi po yung mga banat ngayon, wala ba ng consideration yung gobyerno natin na ito dang si Digong dahil nga 8 years old na. At saka pati nga si Midel Dia mga kababayan, 73 years old na. And also later, pag-usapan nga pa natin itong si Attorney Midel Dia mga kababayan, yung former ES po ni Digong, pag-usapan natin yung mamaya. Kasi nga, makukonek natin dito itong si Robin Hood Padilla kasi meron pong nangyari kahapon mga kababayan. So ipapakita ko muna sa inyo itong vlog po ni Kent Garcia tungkol dito kung posible bang makakauwi ito si Digong. Makinig mga DDS. Pwede bang ikatwiran diyan ang kanyang edad? Nakatutok si Ian Cruz. Pwede ba daw ikatwiran ang edad ni Digong kaya meron siyang temporary release pauwiin ng Pilipinas? Ito po ang kasagutan. Kasi, di ba, pag dito sa Pilipinas, katulad kay Enrile, kung naalala nyo si Enrile, hindi kinulong kasi matanda na. Yeah? Jonex, talagang magmukha akong baboy sa paningin mo kasi nga antay ako sa idol mo. Pero kung pareho tayo ng paniniwala, talagang papalakpak ka sa akin, tang ina mo. Di ba? Tang ina mo, Jonex. Mamatay na buong pamilya mo dahil sa kabubuhan mo. So meron nga bang temporary release si Digong kasi matanda na at hindi na pwedeng ikulong? Pakinggan natin na. Kasama sa mga karapatan ng suspect na pinapaharap sa International Criminal Court ang paghiling ng interim release o pansamantalang paglaya. Nakasa dito sa ilalim ng Article 60 ng Rome Statute na basehan ng pagtatag ng ICC. Nauna nang sinabi ng legal team ng inarestong dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ang kanilang agad na hihilingin sa oras na humarap sa ICC. Sabi ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Pilipinong nasa list of counsel ng International Criminal Court, may mga kondisyon ng aplikasyon para sa interim release. Consideration kung mag-escape siya. No? Pangalawa is, meron bang risk na he will intimidate, he will antagonize witnesses and the other parties, no, kung na-release siya.
Pangatlo is, will he tamper with evidence? Hindi raw kasama sa konsiderasyon ng korte ang edad ng nasasakdal. Hindi consideration yung health niya, hindi consideration yung matanda siya. Kasi yung health niya, dadalhin siya sa hospital, gagamutin siya, and then babalik din siya sa kulungan. Matanda siya, halos lahat ng mga detain ngayon doon, halos kaedad niya. Hindi rin So hindi pwedeng i-alibay yung kanyang health condition at yung edad niya. Bakit? Ang sabi ni attorney, kapag magkasakit siya, kapag may mangyari sa kanya, pananagutin ng ICC yon. Dalhin siya sa hospital, ibalik siya sa kulungan. Ngayon, pwede ba i-alibay yung edad niya? Hindi rin pwede. Bakit? Kasi maraming kasing edad niya ang mga nakakulong doon. So ano na, mga DDS, finish na. Sa totoo lang, yung mga nagrally-rally dyan sa Mindanao, hindi din tatagal ng isang buwan dyan, mapapagod din kayo. Alam nyo, meron tayong kasabihan mga kababayan ganito meron tayong kasabihan. Nung malakas ka pa, nung nasa posisyon ka, marami kang kaibigan. Nung meron kang power, maraming sumasaludo sa'yo, lumuluhod sa'yo, sumasaludo, lumuluhod, nagmamano sa'yo. Kapag namatay ka, buburol ka, 9 na araw. Maalala ka ulit pagka 40 days. Maalala ka ulit pagka 1 year mo na. Maalala ka ulit pagka 2 years mo na. Pagka 3 years, 4 years, tinutubuan na ng lumot yung nicho mo, nabulok ka na doon at buto ka na, hindi ka na maalala. Ganun ang cycle ng buhay. In real talk. Mamatay ka, 9 days, buburulan ka, iiyakan ka. 40 days, maalala ka ulit. 1 year, maalala ka ulit. 2 years, maalala ka ulit. 3 years, 4 years, 5 years, wala na. Yun ang katotohanan. Kaya habang nandito ka pa sa mundong ibabaw, gumawa ka na maganda. Ganon yan. So, hindi pwede na payagan ng ICC yung hiling ni Sara Duterte, ni Harry Roque, ni Robin Padilla na dahil sa edad ay temporary release. Walang ganon. Kasi halos na mga nandoon kaedad ni Digong. Kung dahil naman sa kondisyon ng kanyang katawan, may doktor din. Gagamutin siya, pagkatapos ginamot, ibalik siya sa loob sa kulungan. So walang mangyayaring temporary release. At ito mga kababayan, speaking of Robin Padilla, Sara, and Harry Roque, kahit saan talaga si Robin, nagyaw-yaw na si Sara sa harap ng tao, nagsalita na si Roque sa harap ng tao, si Robin biglang sumilip, nagmumuya. Hanggang ba naman sa Netherlands, Senador Robin, kain pa rin yung nasa isip mo? Diba? Hanggang sa Netherlands, kain pa rin yung pinunta mo. Diyos mio Marimar. Insyaallah. Si Roque nagdaldal na doon, pumayat na, puro na hangin ang nasa loob ng tiyan. Si Sara doon, kung ano-ano na pinagsasabi, wala nang masabi, tinawag na lang yung mga region 1, 2, 3, 4, 5, sino yung makaganito, makaganyan. Si Robin sumilip, puro nguya. Kasayang ka lang ng pamasahe. Libre pa nga yata ni Sara yung pamasahe nun. Continue. Hindi rin daw madaling makakuha ng interim release mula sa ICC. Hindi ganun kadali. Talagang kailangan mong, the burden of proof is on the part of the accused to convince the judges that you will not fly away from the court of jurisdiction. Tulad halimbawa ng nangyari sa dating vice-presidente ng bansang Congo na si John Pierre Bemba, na naharap din sa kasong crimes against humanity at war crimes. Hiniling noon ni Bemba na marilis siya sa kahit member states na Belgium, Portugal o Switzerland. Binagbigyan ito nung una ng pre-trial chamber, pero matapos iapila ng kampo ng mga biktima, binaligtad ito ng appeals chamber. At sakaling may pagkalooban ng interim release, halimbawa, ang dating Pangulo, malabo rin daw na makauwi siya basta-basta sa bansa. Very remote yun kasi yung pag-issue na lang ng warrant of arrest sa kanya. In-issuean siya ng warrant of arrest dahil ang premise nun and ang assessment ng ICC is that he is not going to voluntarily go to the ICC and participate in the case. So meron ng ganun. So narinig nyo, yung dating presidente ng Congo, nakulong din daw dyan. Nanghingi ng tulong sa mga karatig niyang bansa na miyembro ng ICC.
So si Digong, sino ba yung bansa na kaibigan niya? China, Russia, Amerika. Kasi mga galit sa ICC yan eh. Wala pa rin daw nangyari. Narinig nyo naman, sabi nung presidente ng Congo. Di ba? Sabi ni Member states na Belgium, Portugal, o Switzerland. Di ba? Crimes against humanity at war crimes. Hiniling noon ni Bemba na marilis siya sa kahit member states na Belgium, Portugal, o Switzerland. Pinagbigyan ito nung una ng pre-trial chamber. Pero matapos iapila ng kampo ng mga biktima, binaligtad ito ng di ba? Humingi ng tulong yung presidente ng Congo, sa Belgium, sa Switzerland, at kung ano pa, yung mga kaibigang bansa. Binigyan daw ng pagkakataon. Ngunit, binaliktad kasi hindi pumayag yung biktima. Nagrereklamo. Siyempre, mas pakinggan ng ICC yung mga biktima. So ngayon, may possibility ba na pwedeng humingi si Digong sa China, sa Russia at sa Amerika? Walang jurisdiction ang Amerika, China at Russia sa ICC. Sabi ko nga sa inyo, ang papakinggan pa rin dito ng ICC yung biktima. Pwede siguro house arrest pero tigilan na nila yung pagiging hambog nila. Ma'am Julian, hindi na pwedeng magiging house arrest ang gagawin ni Digong. House arrest kasi gagamutin siya doon. Mas high-tech ang manggagamot doon sa Netherlands kaysa sa Pilipinas. Di ba? Yung sabi ko sa inyo, game over. Bigat na kaso yun. Kung ganyan ang mangyari kay Digong, papalayain siya, manghihikayat talaga akong pakawalan lahat ng priso. Kakausapin ko talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ganun lang din naman pala't palayain si Digong, ang kaso niya crimes against humanity. Humanity. Plural, singular, marami. Humanity. So, napaka-unfair naman sa nakulong na matanda kasi nagnakaw ng mangga. Di ba? Napaka-unfair naman sa mga matanda na hindi marunong magbasa, magsulat, pero nakasuhan ng perjury. Di ba? Kapag pinalaya si Digong at ang kaso niya ay crimes against humanity, unfair naman dun sa nakulong kasi nagnakaw ng kalabaw. Unfair naman sa nakulong kasi nakasaksak lang kasi lasing. Kausapin ko talaga si BBM, palayain mo lahat ng nakulong dyan. Kung palayain nyo lang din naman si Digong, kasi unfair. Di ba, DDS, wala nang pag-asa si Digong na makakauwi. So hanggang September 23, hanggang aabot po yung ganyang next na hearing doon sa ICC, straight na ho yan. Until po meron ng desisyon yung ICC sa kanya makabayan. Hindi na makauwi. Mas high-tech nga, tama naman sinabi po ni Ken Garcia na mas high-tech doon ang kanilang hospital makabayan. At marami pong mga doctors ang titingin doon kay Digong. So don't worry man DDS. He is in good hands. Okay, so before tayo pupunta doon kay Digong, doon po kay Robin Hood Padilla makabayan and also kay Attorney Medaldia, isa naman natin, nandyan po si Lauren Ilano, Sevi Romero, Live Unscripted. I-shoutout natin si Elmer Pinaranda, Freddy Guzman, Claire Palyala, Virginia Bagay. Nandiyan rin po si Felicitas Torres, Renato Baliner, Diana Flores, Ayeth, hi to Dodi. Nandiyan rin po si Joselito Nacionales, Leorina Joan Sison, Salvi Caparanga, and hi to Dioselene David. Okay, so ngayon makahabaan ko, pag-usapan natin si Meldia and also si Robin Hood Padilla. Diba kahapon tayo po sinalubong po ng balita makahabayan, that is morning doon sa Netherlands. Ito pong si former ES Attorney Medaldia, siya po isinugod sa hospital doon sa Netherlands makahabayan kasi nga iba ang kanyang pakiramdam. So kasama po doon sa paghatid po ni Medaldia, diba nandun po itong si Binoy, si Robin Hood Padilla makabayan. So according sa kanya, ito daw dahil siguro sa sobrang stress at hindi na daw ito nakakatulog makabayan. Or baka rin daw hindi pa niya masyadong yung klima doon sa Netherlands kasi nga sobrang lamig makabayan. Siyempre si Medaldia o si Digong, sila po'y may edad na dahil siguro daw sa sobrang lamig doon. Meron sinabi kasi itong si Robin Hood. Sabi niya, hindi na daw natutulog makabayan. O baka siguro naka-stress, baka siguro naka-anxiety, kaya hindi na po ito nakakatulog makabayan. Hindi nakakatulog or hindi na natutulog makabayan. Naalala ko,
Di ba nung sinabi po ni PBBM na hindi na daw sila natutulog sa kakatrabaho mga kabayan? Nalaban natin yan. Pero ano ang sigaw po ng mga DDS? Hindi daw natutulog kasi daw bangag, kasi daw adik mga kabayan. Di ba yan pong sabi po ng mga DDS? Pero tingnan nyo, kahit isa po na Marcos supporter, wala pong nagsabi doon kay Medaldia na hindi na natutulog kasi nga adik. Di ba? Hindi natin ginawa mga kabayan at ayaw natin gawin yan. Hindi natin ginawa ang katulad po sa ginawa ng mga DDS doon kay PBBM. Nung sinabi niya na hindi daw natutulog kasi daw trabaho si PBBM sa gobyerno natin kaya daw hindi na natutulog. Tinawag na adik tsaka bangag makahabayan pero dito kay Medaldia wala silang narinig kahit isa. Kahit isa, wala silang narinig na tinawag natin sila o tinawag natin po si Medaldia na adik at tsaka bangag makahabayan. Ang ibig sabihin dito, matitino po yung mga Marcos supporter. Hindi tayo gumaya at ayaw tayong gumaya o gagaya doon sa ginagawa ng mga DDS. Tayo po'y marunong po mag-isip mga kabayan. Tayo po'y marunong mag-isip at siyempre ipag-pray ho natin. Dapat ang gawin natin, ipag-pray ho natin si Medaldia na okay po ang kanyang karamdaman mga kabayan at saka walang problema. Diba? Ganun po katino mga DDS ang mga Marcos supporter. Hindi kami ganun. Pero nakita ko natin sa picture doon kay Binoy, doon kay Robin Padilla na okay po mga kabayan. So walang problema. At siyempre marami po mga doctors na nakatingin doon kay Medaldia. So doon po, during po sa nakita natin si Digong, ito pong si Robin Hood Padilla mga kabayan, doon po nakatayo, malapit po kay Medaldia. Marami kasi akong nakita doon na nag-comment po yung Marcos supporter. Sabi nila, hindi ba pwedeng makakasuhan itong si Binoy makahabayan? Or meron bang pwedeng karampatan na complaint na gagawin dito kay Binoy? Kasi nga siya po ay isang senator makahabayan. Kasi nga, di ba kung titinan ho natin si Binoy doon sa Netherlands, parang hindi siya senador makahabayan. Siya po ay naging runner, siya po ay isang aso, siya po ay naging isang, ang tawag ng makahabayan, yung caregiver. At saka, di ba tingnan yung makahabayan? Para siyang parang hindi siya senator eh. May nakita kasi ako kahapon na meron pong lumapit sa kanya makahabayan, isang babae, at saka, siyempre, supportin nila yon. At nabanggit niya doon makahabayan kung saan daw o nasaan ngayon itong si Sara Duterte. At saka ang ginawa dito ni Robin Hood Padilla, bigla siyang bigla siyang tumalikod sa babae. Kasi ayaw niyang pag-uusapan kung nasaan itong si Sara Duterte. Ito ang ating ebidensya makahabayan. Aba, paborito ng asawa ko yung Uniqlo. Kahapon nga narinig ko sa mga kulit. Mura dun eh. Katrabaho ko, pumunta daw si VP. Natin. Sorry po. Sorry po. Oo. Kailan ka dumating dito? Ngayon lang, bago Oo. pumunta ng trabaho. Oo. Kasi, Sorry po. oo. Diba? And after that, ayaw niya na pong makikipag-usap dun sa babae. Kasi siguro, natakot itong si Binoy, baka madulas ulit makahabayan. Nandun pa pala itong si Sara Duterte makahabayan, tapos bilanggit niya kung saang lugar yon, kaya bigla siyang tumalikod. Ayaw niyang kakausapin yung babae makahabayan. Meron pong kumalat na picture or video makahabayan na meron pong nagpapapicture dito kay Robin Hood at ang kanyang minan. Basta alam natin yung word makahabayan. Ipapakita ko natin, nakakatawa talaga eh. Kasi talagang urge itong si Binoy makahabayan. Talagang kung ano ang galawan ni Digong, yun po ang galawan ni Binoy. Ito ang ginawa niya sa kanyang supporter makahabayan. For more details, let's watch this. Ito guys, tingnan nyo ito, panoorin natin ito. Pasalamatan din po namin ang presence na spokesperson ng bayan, Attorney Hare Roque. Kanino pong anak ang nasa puno po? Beijing! Ulit. Slow mo natin. 1, 2, 3, go. Oh my goodness! Ano yan, Senator Robin Padilla?
Ay, hindi niya napigilan, mga kababayan. Hindi niya napigilan yung urge. Urge na urge, no? Napalingon. Napagano. Talagang sinimot, mga kababayan, no? Ha? Digong na digong, no? No doubt talaga na yang si Robin, idol na idol niya itong si Duterte. Kasi tignan niyo naman talagang urge na urge, mga manyakol. Ha? Kayo, mga kababayan, ano masasabi ninyo dyan? Comment down below and please. Di ba? Katulad kay Digong Magkakabayan. Ano kayo masasabi dito ni Mariel? Nakita na kaya to ni Mariel Magkakabayan? Isumbungan natin. Hindi nakapagpigil itong si Robin Hood. Siguro maganda yung babae Magkakabayan kaya urge na urge. Kalawang Digong, o di ba? So before na mag-jump po sa ating nasa tabi Magkakabayan, shout out natin. Nandiyan po si Josephine Gallego. Hi to Sports Shinobi from South Korea. Jess Tubtob from Calaba, Laguna. Hi to Luisito Niedo, Angelita Hulsanger. I-shoutout natin si Jemson, Jemboy Jeriel at Regine Abadawi City of Cebu. Greetings Ma'am Rodolfo Ranadarbor of Tansaka, Bide. Hi to John Wick, Evelyn Garcia, Eflida Arellano, Marilo Gallego, Aida Gabatik, and hi to Mary Ann Biernes. Okay, so ngayon mga kababayan ko, ang pag-uusapan natin or ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe kasi ito tungkol po kay Robin Hood Padilla and also kay Harry Roque Magkakabayan. For more details, let's watch this. Robin Padilla, Harry Roque. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon. May problema na magkaiba. Magkaiba talaga. Ibang klase, Anyway, si Robin Padilla, unahin natin. Siya po ay senador ng Republika ng Pilipinas. At lahat po ng mga government official o lahat ng taga-gobyerno, empleyado, official, or elected, appointed, o career official ng pamahalaan, hindi ho yan basta-basta nakakapag-travel. Nire-required po sila na dapat merong travel authority para maging official. Okay? Magbabakasyon ka o hindi, dapat may travel authority. Kasi yung pong pagbibiyahe, may mga dahilan kung bakit ka bibiyahe. Dapat i-justify, dapat mong ideklara sa gobyerno na ikaw ay magbabakasyon o meron kang biyahe at kailangan mo ang travel authority. Nire-required po yan sa immigration, Philippine immigration. Kaya ko binabanggit ito kasi parang nakakalimutan yata ni Robin Padilla na siya ay senador. Baka ang piling niya, senador siya, may exemption. Abay, kinumpirm po ni Senador Escudero na wala daw travel authority. Bigla na lang nag-travel itong si Padilla patungo ng Netherlands doon sa ICC. Kahit naman sino allowed mag-travel. Kahit sino may karapatang mag-travel. Pero ang taga-gobyerno dapat mayroong travel authority. So malamang mapagsabihan siya o mapalalahanan ng Senado na kung yung mga simpleng mamamayan, simpleng opisyal ng gobyerno sumusunod sa mga policy. Policy po kasi ng gobyerno under the law or meron niya, kung di akong kakamali, may batas po na nagsasabi na dapat merong travel authority ang taga-gobyerno para merong record kung bakit wala ka at saka kung saan ka pupunta. Kasi pinapasweldo ka ng taong bayan Pera ng taong bayan ginagamit sa'yo. Pinapasweldo ka tapos yung pala nagbabakasyon ka lang. Pinapasweldo ka, yung pala ay pabiyahe-biyahe ka lang. At saka yung travel authority nakalagay doon kung para saan ang travel. Kaya mahalaga yun sa isang opisyal, kawal, tauhan ng gobyerno, kung saan ka nagpupunta, kung nasaan ka, habang pinapasweldo ka. Yun po ang purpose nun. So ngayon, mapipilitan pang magpaliwanag. Kung naintindihan ni Robin Padilla, na yung travel authority nire-require sa lahat ng mga nasa gobyerno. Ano inyong masasabi ito? Bigla kasi siyang sumipot dun. Pero hindi ko sinasabing bawal. Karapatan niyo kung saan siya magpunta. Pero yung obligasyon, requirements,
yan ay hindi dapat kinakalimutan. Kung nakalimutan, huwag ulitin. Kung sinadya, aba, may pananagutan yan. Okay? Yan. Any comment? Malaya po kayo. Ito naman si Harry Roque, isa rin ito talagang ang tapang-tapang magsalita, nananawagan pa ng people power. Kaya nga hinahamon siya ng NBI, umuwi ka, dito ka manawagan ng people power. Tingnan natin kung ano ang abutin mo. Abogado ka, alam mo yun, sabi ng NBI. Abay, ngayon po yung pinag-uusapan humihingi na daw po ng political asylum. Nagtago sa labas ng bansa dahil dun sa pinapa-aresto siya ng Quadcom tungkol sa investigasyon kung saan galing ang kanyang kayamanan, na hindi makumbinsi ang mga congressman kung saan galing ang kanyang kayamanan, na posibleng may kinalaman umano sa operasyon ng Pogo ng mga Chinese national na nagpayaman dito sa magitan ng illegal gambling, Pogo. Okay? Dito sa bansa. Biglang nawala kung saan nagpunta. Tapos biglang lumutang, nagpakita, at siya daw ay abogado ni Duterte sa ICC. Okay? At ngayon ang balita ay nag-apply ng political asylum. Kaya naman mahigpit na tinututulan ng mga complainant, yung karapatan yata, kung di ako kakamali, karapatan, asosasyon niya ng mga mamamayan na naghahanap ng katarungan. Si Duterte, hindi daw pwedeng gamitin si Duterte ni Harry Roque para lang siya ay magkaroon ng political asylum. Ano ba ang asylum? Maging legal ang pananatili sa isang bansa. Gusto ni Harry Roque maging legal ang kanyang pananatili sa Netherlands. At nang hindi siya pauwiin at hindi siya umuwi rito. Para hindi siya papanagutin sa kanyang mga kaso or pwedeng kaso. Yun ang siyang kasong qualified human trafficking. Nandyan po sa Department of Justice National Prosecutor's Office. Okay? At meron naman siyang pananagutan kasi pinapa-aresto siya ng Quadcom. Yung hearing na gumawa ng mga investigasyon sa Pogo operation. So, obvious naman sa ating nakikita na kaya siya ay humingi ng political asylum hindi lang para maging abogado ni Duterte, kung hindi para kanyang maiwasan yung pag-aresto sa kanya ng korte o ng kongreso dahil sa kanyang contempt na problema. So dalawa, namamangka siya sa kanyang ginagalawan ngayon. Ginagamit niya ang pagiging abogado ni Duterte. Kaya sabi ng karapatan at iba pa, malabong pagkaloob yan. Kasi malalaman ng Netherlands government ano ang layunin ng kanyang hinihiling na political asylum. Kasi anong gagawin niya doon sa Netherlands? Ang trial ay sa September pa. 6 months mula ngayon. Anong gagawin niya doon? Illegal yun. Pag siya tumagal doon ng ganong katagal, bawal. Usually, ang mga turista o kung ano man, maabot lang ng mga 3 months o 45 days. Kung aabotin ka ng 6 months, matagal yun. Okay? So, yan ang problema. Yun naman yung mga pagpapile ng petisyon sa ICC pala, iba. Hindi katulad dito sa local court na pag ikaw ay nagpetisyon, nagkakaroon ng hearing sa korte para dinggin ang iyong mga petisyon o mga motion. Doon pala sa ICC, walang ganun. Yung mga motion, petition, dinesisyonan lang yan, sulat-sulat lang. Pag nag-motion ka, na si Duterte ay halimbawa ilipat ng selda o kaya kung anumang motion mo, susulat ka lang, di sasagutin ka rin sa sulat. Walang trial pala doon. Yan ang pagkakaalam natin. Sabi ko, ibang-iba nga. Di katulad sa Pilipinas, anumang korte rito, basta may nag-file ng motion, kung ano-anumang petition, nagtatrial para pakinggan yung petition. Doon pala sa kanila, hindi. So, anong gagawin ni Harry Roque doon? Sa aking opinion, baka magtatago lang siya. Umikot siya kung saan sa mga bansa sa pag-iwas, sa pag-aresto sa kanya ng pulis dahil may order ang Quadcom na arestuhin siya dahil kinontempt siya. Pero ang ginawa niya, hindi siya nagpakita, nagtago nga. Pero ang ingay niya sa social media at binabanatan ng gobyerno, binabanatan ng mga congressman at kung sino-sino, nanawagan ng panang people power para matanggal si Pangulong Marcos. Kasi yun ang purpose ng people power, tanggalin ang presidente. Para ilagay nila ang gusto nila maging Pangulo. At siyempre, ang gusto nila ang under the law, si Sara Duterte makikinabang dyan. Okay? So, yun yung mga personal agenda. Personal agenda doon sa kanyang gustong asylum.
personal agenda na gusto niyang palitan ang Marcos administration kaya sinanawagan ng people power para maupo ang kanyang gusto maging Pangulong si Sara. Lahat ipaglabag sa batas eh. O anong inyong masasabi diyan? Ayan ang buhay at nangyayari ngayon. Hindi lang mga Duterte ang may problema. Pati si Robin Padilla nadamay na. Nakalimot yata sa kanyang obligasyon. Ito naman si Roque, maraming palusot. Maraming gustong gawin. Pero bukong-buko naman, interest lamang niya ang nangingibabaw. Sa aking opinion, Mr. Roque, ganun ang galaw mo. Sana no na ma-realize po ng ibang mga DDS supporter makahabayan kung saan talagang natatrabaho itong si Binoy, itong si Robin Hood Padilla, at saka pati po yung ibang mga DDS makahabayan. Sana makikita nila kung saan sila nagtatrabaho. Hindi sila nagtatrabaho sa taong bayan, hindi makahabayan, kundi sila po nagtatrabaho doon lang po sa pamilya Duterte. Kitang-kita naman ho yan. Tinan nyo sa nangyari nga dito kay Digong. Ano nangyari dito kay Binoy makahabayan? Naging aso, naging runner, naging bodyguard. Diba? Tingnan nyo? At saka naging caregiver makahabayan. Parang hindi senator. Hindi siya senator sa taong bayan, kundi senator siya kay Digong makahabayan at saka sa pamilya Duterte. Sana magising itong mga DDS, ang bubulag talaga eh. Hindi na nakikita no? Nakikita na ho natin dito kung ano ang kanilang interest. Ang kanilang interest ay hindi po maglingkod sa taong bayan, kundi sila po ay naglingkod doon sa mga Duterte makahabayan, di ba? And also, ipapakita ko po sa inyo, siyempre, yung mga good news makahabayan. Kasi sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin, dahil po sa kaguluhan, dahil po sa mga pag-iingay dito ng mga DDS, nakakalimutan na kasi natin yung mga good news. Di ba? Di ba nang kaanon talagang natabunan po yung mga good news makahabayan? Pero siyempre dito po sa channel ni Sir Ivan, ipapakita natin yan para malaman po ng taong bayan na unti-unti pong gumaganda ang ating ekonomiya makahabayan. For more details, let's watch this. Dinoble ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang subsistence allowance ng mga sundalo. Bilang pagkilala sa sandatahang lakas ng Pilipinas na nagtataguyod ng kapayapaan sa bansa, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 84 na nag-aapruba ng pagtaas ng subsistence allowance ng lahat ng opisyal at enlisted personnel ng AFP. Ibig sabihin, mula sa dating 150 pesos na daily allowance ng mga sundalo para sa pagkain at iba pang gastusin, tumaas na ito sa 350 pesos. Katumbas yan ng 133% na pagtaas. Suma total, nasa 10,500 na ang matatanggap ng isang sundalo kada buwan. Sakop ng increase na ito ang mga trainee at probationary second lieutenants at NC na kasalukuyang sumasailalim sa training. Gayon din ang citizen military training cadets at reservists. Nakasaad sa naturang kautusan na marapat lamang nataasan ang subsistence allowance ng AFP para sa kanilang kapakanan at bilang pagkilala na rin sa kanilang sakripisyo at pagtsatsaga sa pagtatanggol at pagsusulong ng soberanya at territorial integrity ng Pilipinas. Batay pa sa EO, hindi na kasi sapat ang kasalukuyang halaga ng subsistence allowance para sa isang aktibong sundalo. 2015 pa nang huling ma-adjust ang allowance na ito ng AFP. Huhugutin naman ang pondo rito mula sa appropriations para sa AFP sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at iba pang matutukoy na sources ng Department of Budget and Management. At para mas maitaguyod pa ang kapayapaan, pinangunahan naman ng Pangulo ang oath-taking ng Local Amnesty Board Eastern Visayas kung saan binigyang diin niya ang suporta ng pamahalaan sa pagtataguyod ng peace process. You have been asking me to form this board for quite a while, and that's finally happened, and I know that you are waiting to work very well and very hard to make sure that this peace process that we have embarked upon will continue, and now we are no longer just talking about it at a very high level. We are now actually making it work on the ground. Ipinunto pa ng Pangulo na dapat magkaisa para tugunan ang magkakaibang ideolohiya at paniniwala para mas maisulong ang kapayapaan. Malaking bagay din anya ang Amnesty Board para mahikayat ang mga rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan. The prospect now that we have the Amnesty Board here, then there is now a mechanism that is in place for us to bring back into the fold of the law, into society, those who have opposed the state for a while, for a good long while, and to the point of adopting the principles of armed struggle. Malaking tulong sa mga mamimili ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado, pero mas papababain pa yan ng Department of Agriculture sa katapusan ng Marso.
May-ari ng karinderya si Elsa. Ayon sa kanya, dahil bumababa na ang presyo ng bigas sa merkado, bukod sa mas marami na siyang mabibiling kilo ng bigas, mababago na rin aniya ang presyo ng kada takal ng kanin sa kanyang karinderya. 49 po isang kilo. Bababa din yung takal niya kasi 15 ang benta namin niya. Magiging siguro 12 o kaya 10 ganun. Plano pang ibaba ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice sa katapusan ng Marso. Mula sa kasalukuyang 49 pesos, pinag-iisipan ng gawing 45 pesos ang MSRP bawat kilo. Bagamat hindi pa ibinababa sa 45 pesos ang MSRP sa bigas, naglalaro na sa 45 hanggang 49 pesos ang kada kilo ng bigas sa kamuning public market, habang 40 pesos naman sa well-milled local rice. Isa pang opsyon sa murang bigas ay ang kadiwa ng Pangulo na mabibili na rin sa mga public market kagaya na lang sa kamuning public market. 47 po, bumaba kasi 50 yan dati. Pero alam niyo mas maganda yung kadiwa, yung 29. Nung natikman ko yung kadiwa, masarap. Kung mananatiling malakas ang palitan ng piso at patuloy na bumaba ang presyo ng bigas sa world market, maaaring ibaba pa sa 45 pesos ang MSRP ng imported na bigas. Natayang aabot sa 2.4% ang inflation rate sa taong ito at sa susunod na taon dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas. Sa Monetary Policy Report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nakasaad ang pagbaba ng taripa sa pag-aangkat ng bigas ay bahagyang makakaapekto sa inflation sa unang 6 na buwan na taong ito. Sa panahon ding ito, bababa ang inflation dahil sa patuloy na pagdating ng mga inaangkat na bigas. Gayunman, sinabi ng BSP na posibleng tumaas sa 4.1% ang inflation sa taong ito sa 4.6% sa 2026 kung patuloy na tataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ibang balita, proyekto na makakatulong para mahasa ang digital financial literacy ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program at mas mapabilis ang proseso sa pagkuha sa kanilang ayuda, inilunsad ngayon ng Department of Social Welfare and Development. Angelic, sasaya ka talaga kung ikaw ay bibigyan ng smartphone na may kasama pang cash. Yan ang mga naramdaman ng 4-piece beneficiaries ng Navotas at Malabon. Napuno ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang Navotas Sports Complex kaninang umaga. Aabot sa 800 mga 4Ps beneficiaries ang dumalo dito mula sa Malabon at sa Navotas. 51 sa kanila ang nakatanggap ng smartphones. Pero lahat ng 800 ay pumila para sa financial assistance sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ayon sa DSWD, tanging mga nasa level 1 o food poor levels ang ng 4-piece members o walang kakayahang makabili ng cellphone ang binigyan nila ng smartphones. At sila rin yung mga pumayag na cashless na ang pagtanggap nila ng kanilang mga ayuda. Layo nito para magkaroon ng mas madaling pag-access sa mga financial services gamit ang digital platforms, kasama na dito ang cash grants ng DSWD. At para maging digital financial literate ang mga miyembro ng 4Ps. Ikinatuwa naman ito ng mga 4Ps beneficiaries. Ipupuhunan ko po yung sa pagbibili ko ng tela, nagagawa ko ng bedsheet. Pantuwa po kami niyan dahil kasi malaking tulong din po sa amin yan. Salamat po sa DSWD. Angelic, nasa 4 million yung active member ng 4Ps sa buong bansa ayon sa DSWD. At mahigit 30,000 doon ay nasa level 1 at lahat sila ay makakatanggap ng smartphone bago matapos ang taong 2025. Para sa mas mabilis sa paghahatid ng impormasyon at serbisyo ng gobyerno, mga malalayong lugar sa bansa aabutin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mabigyan ng libreng connectivity. Naomi, palalakasin pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahatid ng libreng internet. Prioridad ng pamahalaan na palawakin ng libreng internet sa mga geographically isolated disadvantaged areas o pinakaliblib na lugar, batay sa pakikipagpulong ng Presidente kasamang Regional Development Council na kapagtatag na ng bagong sistema ang gobyerno para mapabuti ang internet access. Gaya na lamang ng pagtatayo ng common tower o paggamit ng isang tower ng 2 o higit pang internet service
providers sa pamagitan ng pagpaparenta sa kanila. Gayon din ang pagtangkilik sa bagong internet satellite system. Sa tulong ng isang satellite dish, maaari nang makasagap ng internet nang hindi kinakailangan magtayo ng mga infrastruktura. Ayon sa Malacanang, mahalaga ang hakbang na ito para maitaas ang kapasidad ng publiko sa larangan ng edukasyon at paghahanap buhay. Using internet is not just a luxury. It's a necessity. So with this, if we can improve the access of all the Filipino peoples to internet so that they can at least research, make good use of this internet, it will definitely improve the livelihood, not only the livelihood, even the intellectual capacity of every Filipino. Mula sa 4,469 noong June 2022, lumobo na sa 15,000 na mga lugar ngayong Enero 2025 ang may libreng Wi-Fi. Inaasahang mapabibilisin ito ang paghatid ng serbisyo ng pamahalaan, lalo na't maaari nang magproseso online o kumuha ng mga business permit at iba pang dokumento sa pagnenegosyo. Tinututukan din ng pamahalaan ang iba pang pangangailangan ng mga Pilipino. Tinalakay rin ang iba pang issue sa rehiyon tulad ng supply ng tubig at kuryente, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagsikap ng kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay sa Eastern Visayas. Una nang inihayag ng Energy Department na may 25 power projects ang inasahang itatayo sa Visayas tulad na lamang nitong na maghahatid ng 1,900 megawatts. Inasahang magbibigay ito ng kuryente sa higit 6 na milyong pamilya mula sa solar energy o init ng araw o sikat ng araw at hydroelectricity power o enerhiya na galing sa mga dumadaloy o bumabagsak na tubig. Sa ibang balita, babawasan ng Department of Education ng higit 50% ang load sa paperworks ng mga pampublikong guro. Ito'y sa bisa ng Department Order No. 5 kung saan magkakaroon ng streamlining sa school forms at reports para babawasan ang administrative work ng mga guro at mas makatutok pa sa pagtuturo. Sa ilalim ng naturang polisiya, mula sa 174 school forms na nire-require na gawin ng mga guro, gagawin na lamang 5 forms ang regular na dapat kumpletuhin. Ayon sa DepEd, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng reforma sa sektor ng edukasyon para sa mas epektibong public school system. Giit ni Education Secretary Sonny Angara, matagal ng concern ng mga guro ang sobra-sobrang paperwork. Kaya naman, para sa kalihim, ang pagbawas ng bureaucratic workload ng mga guro ay hindi lang makatutulong sa kanilang kapakanan, kundi maging sa pagkatuto ng mga estudyante. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para marami po tayong matulungan po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil po sa mga DDS, fake news, peddlers mga kababayan. Okay? So please like and share. So, i-share na po natin. Nandyan kasama natin si Felicitas Manibog, Dan Edulantes Yero. Nandyan rin po si Evelyn Isidro, Sandy Young Ed Donkey S, Namnama Jakalni Digay, Haitsu Helda Baldomiro Pita, Akida Kunanan, nandyan rin po si Nonsky Pasamonte, Felisa Liano, Jolet Sunakawa, Eflida Halias, nandyan rin po si Feli Debbie, LB Simizo, Jeremiah Siguerero, Apple Nas, Percy Shalana, Alicia Lee, Teresito Lo, William Esteban Verdugo, Marivic Lumen, nandyan rin po si JRN, Merna Borromeo, Evelyn Garcia, Cici Perez Epeliedo, Hans Vincent Anthony Amancio Fuentes. Nandiyan rin po si Francis Tominio Pahanostan, Derek Erwina Argilies, Jeco Jerry Cabreros, and Hans Demple Rain S. Revines. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer.
Mahal na Panginoon, sa bagong araw na ito, lumalapit kami sa iyo ng may pasasalamat sa aming mga puso. Humihiling ng iyong pagmamahal at proteksyon. Ipagkaloob mo po ang kapayapaan at kalusugan sa akin at sa aking pamilya. At gabayan mo kami sa landas ng iyong liwanag. Anuman ang mga hamon ng aming haharapin ngayong araw, nagtitiwala kaming sasamahan mo kami. Balot ng iyong walang hanggang pagmamahal. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.